Praise the Lord! Dakila ang ating Panginoon sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa kabutihan ng ating Panginoon. Buksan po natin ang banal na kasulatan, Isaiah chapter 62, verse 6 to 7. Ang sabi po ng Panginoon, I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never behold their peace day nor night. Ye that make mention of the Lord, keep not silence, and give him no rest till he establish and till he make Jerusalem a praise in the earth. Jerusalem, nagtalaga ako ng mga tagapagbantay sa iyong mga padir. Hindi sila titigil araw-gabi sa pagbibigay ng babala sa mga mamamayan mo. Kayong mga nananalangin sa Panginoon, huwag kayong titigil sa inyong panalangin, huwag ninyong tigilan ang Panginoon hanggang muli niyang itayo ang Jerusalem at gawin itong lugar na kapuri-puri sa buong mundo. Purihin ang ating Panginoon. Mapagpala po ang salita ng Panginoon. Amen. Dahil ko sa topic, watchmen, watch and pray. Mga tagapagbantay, kayo ay magsipagbantay at magsipanalangin. Sa ating buhay, amen, tunay po na ang responsibility ay nasa ating mga kamay na bilang mga tinawag ng ating Panginoon. Tayo po ay may mga responsibilidad na pangunahin po natin gagawin every time na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Hindi lang tayo tagapagbantay sa ating paligid, kundi tayo po ay dapat manalangin. In the Bible times, watchmen were individuals who were assigned to watch over a city or a military base. Usually, watchmen would be posted on a high wall or tower so that they could see the enemy coming from the long distance. The watchman's primary assignment was preventing surprise attack from surrounding enemy. Sa ating buhay, tayo pong lahat ay nasa panahon na tayo po ay inaatake ng ating kaaway. At tayo pong lahat ay masasabi ko na tayo po ay tinawag ng Panginoon. In fact, you are enlisted in God's army na kung saan ay makikita po natin, amen, ang salita po ng Panginoon. Maging si Pablo po ay nagbigay ng babala sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa liputan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Hindi po natin nakikita ang ating kaaway, pero tayo po ay dapat pong magsipagbantay. Kaya nga sabi po ni Pablo, continue in prayers and watch in the same with thanksgiving. Sa ating buhay, bakit kinakailangan tayo po ay manalangin? Bakit kinakailangan tayo po ay magsipagbantay? Amen. At the same time, bakit tayo kinakailangan magpasalamat? Sa ating buhay, mapayid ang ating responsibility. Amen. Tayo po ay manalangin at bantayan ang ating mga nasasakupan. Gayun din, amen, ang impluensya ng bundong ito. Amen. At the same time, ay tayo po ay magpasalamat. Bakit tayo kinakailangan magpasalamat? Because we are in the winning side, because God is always with us. Sa ating buhay, alam po natin, ang Diyos ay Espiritu na kung saan ay makikita natin, amen, sa pamagitan ng ating panalangin, tayo pong lahat ay nananalangin na kung saan ay nagsasalita, tagapamagitan, at tayo po ay nagpapasalamat at bilang pagsamba natin sa Panginoon, ito ay pinakamahalagang bagay na dapat po ay nasa ating mga buhay. Hindi po pwedeng mawala ang salitang panalangin sapagkat ito po yung ating buhay. The devil is a spirit, mga kapatid. Kaya nga sa ating buhay ay kinakailangan maunawaan po natin. Hindi po natin nakikita si Satan, pero sabi nga na salita ng Panginoon sa time na kung saan sa Old Testament maging sa Revelation ay pinakikita po dyan na kung saan ang demonyo po o yung tinatawag na si Satanas, amen, siya po ay spiritual, kaya tayo po ay nakikipagbaka
Hindi laban sa dugo at laman, kundi sa principalities. Amen. Sa ating buhay, makikita po natin, hanggat tayo po ay tumatayo, hanggat tayo po ay nabubuhay, kinakailangan, amen, ay ating dalhin, ating labanan si Satanas sa pamagitan po ng ating panalangin. The devil is a spirit, mga kapatid, kaya nga sa ating buhay, amen, kung wala ang ating panalangin, tayo po ay mawawala ng silbi. Kaya nga sabi po ni Pablo, pray without ceasing, na kung saan ay kinakailangan tayo po ay magpatuloy sa pananalangin at higit sa lahat ay ating maunawaan po yung kahalagahan po ng salita ng ating Panginoon. Life is spiritual and the spiritual controls the physical. Kaya nga minsan ay makikita po natin, gusto natin na tayo po ay manalangin pero yung ating laman ay ayaw. At makikita po natin dito, amen, na tayo po ay patuloy na hinihimok ni Pablo na tayo po ay patuloy na manalangin. Kaya dito sa ating binasa, amen, as sabi po na salita ng Panginoon, si Isaiah po ay nagsalita na kung saan siya po ay nagtalaga ng tagapagbantay sa mga pader na kung saan ang kanilang gagawin, sila po ay babantayan, na kung saan sila po ay mananalangin, na kung saan ay patuloy po nila itong gagawin, na kung saan ay hindi po sila mananahimik. Kaya sabi po diyan, kapatid, amen, kayo mga nananalangin sa Panginoon, huwag kayong titigil sa inyong panalangin. Kaya nga mga mananampalataya, huwag tayong titigil sa panalangin sapagkat ito ay kailangan natin. Kaya sabi ni Isaiah, huwag ninyong tigilan ang Panginoon. Hanggat hindi po tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin, huwag po natin titigilan na tayo po'y laging manalangin sa ating Panginoon. Kaya sabi po dyan, amen, hanggang sa muli niyang itayo ang Jerusalem at gawin itong lugar na kapuri-puri. Alam po natin, bakit sa ating paglilingkod sa Diyos, napakahalaga po na huwag mawawala yung ating panalangin. Kaya sa ating buhay, may mga sikreto na kung saan ay hindi natin nalalaman, pero ito po ay ibinibigay, inire-reveal ng ating Panginoon habang tayo po ay nagpipray. Ang Panginoon ay patuloy at patuloy po siyang nagbibigay sa atin ng kaunawaan. The secret things belong to the Lord our God, but those things which revealed belong to us and to our children forever, that ye may do all the words of this law. Na kung saan sinasabi po yung kasulatan, ito po ay nagbibigay sa atin ng kautusan na yung mga tao, mga bagay na kung saan ay palagi natin nakikita, ay kailangan po nating ipag-pray palagi sapagkat ito po ang nais ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, kapatid, huwag natin kalilimutan palagi ang salita ng Panginoon. Mahalaga ang ating mga panalangin. Kaya mga kapatid, minsan may mga bagay na imposible na sa tingin natin ay hindi kaya, pero ang Diyos wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po, amen, na salita ng Panginoon, Abba Father, all things are possible for you. Sa ating buhay, wala pong imposible sa Panginoon. Lahat ay kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Not all things are possible, but for you to be, to know the power of God, kinakailangan, amen, na tayo po ay humingi, kumatok, at the same time ay hanapin natin ang presence po ng ating Panginoon. Kaya nga ang Panginoon nagbigay, amen, sabi po niya, hindi ba kayo pwedeng manalangin sa akin kahit man lang isang oras? Kasi nakita po niya, amen, na siya'y nagpray, dinatnan po niya yung kanyang mga lingkod, pero ito'y nangatutulog. Kaya sabi niya doon, hindi ba kayo pwedeng manalangin sa akin kahit man lang isang oras? Ibig ko sabihin, kapatid, amen, bilang mga mananampalataya ng Diyos, amen, mahalaga po na tayo po ay laging nagpipray, na kung saan, as sabi po, amen, na may mga bagay na hindi po kaya sa pamagitan lang, amen, ng ating nalalaman, kundi kinakailangan maunawaan natin, kapatid, amen, nasabayan po natin, amen. Kung gusto mo maging very powerful ang iyong panalangin at ang iyong buhay, kinakailangan samahan po natin ng pag-aayuno. Kaya ito si Daniel, kapatid, amen, siya po ay namagitan sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga petition, amen, sa kanyang panalangin, pag-aayuno, amen, na kung saan ang fulfillment, amen, na kung saan ay nais po niyang
malaman ay ibigay ng ating Panginoon. Kaya nga, nakikita natin sa ating buhay, ang prayer talaga battles Ito'y pakikipagdigma, kaya minsan may mga tao sa sobrang pagod ay hindi nakakapagtagumpay sa prayer kasi po sa sobrang pagod nakakatulog. Sa ating buhay kapatid, amen, salamat sa Diyos, amen, na tayo pong lahat natutunan natin ang art of prayer na kahit minsan tayo po'y pagod, pero dahil nakasanayan natin ang ganitong klase ng panalangin, amen, higit pa sa 1 oras ang ating naibibigay sa ating Panginoon. Kaya nga, sa ating buhay, lahat ng bagay na gusto mong gawin ng Diyos, kinakailangan samahan mo ng pananampalataya, pananalangin, pag-aayuno, at darating ang time, makikita po natin ang resulta ng lahat ng mga bagay mapin. The devil has not stopped being the devil. Amen. The devil is still in the mystery of stealing, killing, and destroying. Gusto ng kaaway na habang ikay nagpipray, agawin po niya ang lahat ng mga bagay, sirain po niya yung ating mga plano sa panalangin, maging ang mga plano ng ating mga pangitain. Amen. Gustong agawin ito ng ating kaaway. Pero lagi niyong tandaan, kapatid, amen, ako'y naniniwala at lubos na umaasa na mga prayer warriors o yung mga watchmen ay patuloy po na nagsisipagbantay at nananalangin na anumang sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid, pray until your situation changes. Miracle happen every day. So never stop believing God can change things very quickly in your life. Kaya nga sa ating buhay, napakaganda na tayo po ay dapat pong manalangin. Kaya yung ating responsibility bilang isang mga tagapagbantay, amen, tayo po ay maging aware, tayo po ay maging marunong, tayo po ay dapat po nagtitiwala palagi sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, amen, hindi natin po pwedeng i-underestimate ang prayers mula sa ating Panginoon. Let us win the battles together by our prayer. Give God no rest until He give answer to our prayers. Amen. Sa ating buhay, ito yung madalas kong ginagawa. Amen. Na lagi po ako nagpipray, na lagi po akong humihingi ng tulong sa ating Panginoon, na kung saan ay more souls to be added to His church. Amen. Kaya sa ating buhay, amen, naniniwala po ako sa bisa at katatagan, kapangyarihan ng ating panalangin. Pray until something happen. Pag-pray po natin yung mga tao na ating nakakasalamuha at makikita po natin yung tinatawag na glory, yung tagumpay na ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nga, lately, ang lagi kong prayer, Lord, Ikaw ay magpadala ng mga tao na kung saan ay faithful at sila po ay maglilingkod sa iyo ng walang alinlangan. Kaya nagugulat ako lately na kung saan ay marami pong tumatawag sa inyong lingkod, Pastor, pwede po ba na kayo po ay mag-pray sa amin? At nagugulat ako sapagkat ang iba po ay mga denominational na kung saan ay may kanya-kanya silang church. Pero magugulat ako, maging ang aking asawa na si Pastora, nagugulat siya sapagkat hindi po kaparehas natin ang kanilang faith, pero sila po ay umaasa na kung saan sila po ay mapagbigyan sa panalangin. Mula sa dedication ng sasakyan, dedication ng bahay, dedication ng mga bata, amen, tayo po ang hinahanap po ng mga tao na kung saan ay mag-pray sa kanila. At the same time, pag may mga karamdaman, amen, sila po ay humihingi sa atin ng prayers, amen. Kaya nga naalala ko yung isang tao na kung saan ay doon sa kabulihan sa Natividad. Meron po doon na kung saan ay naglakad lang, siya po'y nadulas at nabagok ang kanyang ulo. Ang sabi po doon sa x-ray ay meron daw pong namuong dugo sa kanyang ugat sa utak. At the same time ay dineclare po nila ito na mild stroke. Amen. At dahil sa kakapusan, amen, ng kanilang finances, napilitan po yung pamilya na ito na iuwi po sa kanilang bahay ang
ang katawan ng may karamdaman na mild stroke na kung saan ay hindi po niya maigalaw ang kanyang ulo. Siya po ay ang kanyang pagkain lang ay nasa tubo na kung saan ay hindi po siya talaga makakain. Amen. At the same time, pinatawagan yung lingkod habang nagtuturo po doon sa microfinancing na kung saan ay nag-invite sa akin na magturo. At doon ay sabi niya, Pastor, pwede po ba na mag-pre-request sa aking kapatid na may karamdaman? At sabi ko na saan ang may karamdaman. Sabi ko ay ganon ang tanong ko. Sabi niya, Pastor, nandun po sa bahay. Sabi ko, sige, puntahan natin after ng pagtuturo ko, puntahan natin. At the same time, ang ganda po ng flow na kung saan ay sabi nga, amen, napakabuti po ng ating Panginoon. Nung siya po pinag-pray, amen, siya po hindi nakakagalaw, amen, nung siya po pinag-pray, nung sumunod na dalaw po namin, amen, siya po ay nakakagalaw na at medyo nakakapagsalita ng konti. Patuloy po namin pinag-pray at the same time, amen, ay pinag-pray namin yung tinatawag na kagalingan po niya na gradual na ipakita ng Panginoon ang biyaya ng Diyos. Nung sumunod, amen, na kami po'y pumunta, siya po'y nakakaupo na. Sabi niya, Pastor, gusto ko nang lumakad. Sabi ko, Brad, kaya ng Lord, pero kinakailangan mo rin na ikaw ay mag-ingat din sa iyong katawan sapagkat ngayon pa lang ay nagre-recover ka. Kaya sabi po niya ay ganito, Pastor, mabuti pa kayo, dinadalaw nyo kami, pero yung aming pastora ay hindi po kami dinadalaw at hindi kami pinagpipray. Sa ating buhay, amen, tandaan nyo, amen, na kung ang Panginoon ay hindi natin binibigyan ng kapahingahan na siya po'y tumugon ng ating panalangin, ang Diyos po ay tutugon sa atin sapagkat sabi po niya the prayer of the righteous availeth much. Kaya nga naniniwala po ako, amen, na kung saan ay makikita natin yung glory ng ating Panginoon. Kaya kasi sabi ko, kapatid, ay ganito, hanggat walang miracles and church, huwag tayong manghimagod, huwag tayong titigil na ipag-pray na Lord, magkaroon ng manifestation ng miracles ang loob ng church at ang lahat ng mga ministers, lahat ng mga lingkod ng Diyos ay magkaroon ng gift of miracles. Sa ating buhay ko, ang church lang ay merong signs and wonder, miracles and healing. Hindi mo na kinakailangan pumunta ka pa sa ibang lugar. Amen. Hindi mo na kinakailangan na kung saan ay mamalakaya sapagkat mismong sila po ay lalapit po sa church at naniniwala po ako, amen, na pag ang church ay may mga miracle signs and wonders, asahan po natin na kayang punuin ng Diyos sa pamagitan ng mga tao na ito na nagsisipaghanap ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang bisa po talaga, amen, nasa prayers ng mga mananampalataya. Tayo po'y magsipagbantay. Alamin po natin yung kailangan ng ating mga kasama. Amen. Alamin natin, bantayan po natin ang ating sarili na huwag mawawala sa atin ang ating mga prayers. Kaya nga, dito kapatid, napakabuti ng Lord, katulad kahapon, amen. Pagpasok ko pa lang sa isang bahay po, amen, dito sa Bungabon, amen, nagulat ako, umiiyak yung lalaki sapagat sabi niya, Pastor, ang tagal na kitang hinihintay na ako ay iyong dalawin at ipag-pray. Sa ating buhay, mahalaga po, bakuran po natin palagi ang ating sarili, na tayo po ay bakuran natin sa prayers, bantayan po natin ang lahat ng mga bagay na kusan ay dapat po nating gawin habang tayo po ay nandito sa mundong tabakpin. Pag-pray po natin, more faithful Christian inside the church. Sa ating buhay, amen, tunay po na marami na po na mixed multitude katulad po ng panahon ni Moises na sumasama sa bawat lugar, sa bawat panahon na kanilang paglalakbay. Gayun din sa church, amen, maraming mixed multitude na tayo po ay dapat bantayan. Kaya dapat po ay lagi natin ipag-pray. Amen. Hindi lang financial blessing ang ating pag-pray, hindi lang material blessing ang ating pag-pray, hindi lang physical blessing ang ating pag-pray, kundi ipag-pray po natin spiritual blessing na kung saan yung mga mananampalataya na makukonvert at tatanggap sa pangalan ng Panginoon at maglilingkod sa Kanya na makakasama natin habang tayo po ay nananamba at nakikinig ng salita ng Panginoon,
ay mga faithful Christian na kung saan ay obedience sa pakikinig at pagsunod sa salita po ng ating Panginoon. Kasi po, amen, kung spiritual, matured ang mga mananampalataya na faithful, na idaragdag ng Diyos sa atin, walang sakit ng ulo sa iglesia. Bagkus makikita mo yung unity, makikita mo yung very powerful, amen, ang gawain po ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, let us begin with prayers, amen. Lahat ng ating pakikipagbaka ay ating mapagtatagumpayan sa pamagitan po ng ating pananalangin sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Kaya minsan pa, ulitin ko ang salita ng Panginoon, Jerusalem, nagtalaga ako ng mga tagapagbantay sa inyong mga pader, hindi sila titigil araw-gabi sa pagbibigay babala sa mga mamayan mo. Kayong mga nananalangin sa Panginoon, huwag kayong titigil sa inyong pananalangin. Kaya nga, mga mananampalataya, mga faithful Christian, mga kapwa ko pastor, amen, huwag kayong titigil sa ating pananalangin. Kaya sabi niyan, huwag ninyong tigilan ang Panginoon hanggang sa muli niyang itayo ang Jerusalem. Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating buhay, huwag natin tigilan ang ating Panginoon, nakulitin siya sa pananalangin para makita po natin yung church na ating binabantayan, yung church na ating lugar na ating pinagsasambahan, amen, ay maitanyag sa buong mundo sapagkat ang church na ating kinabibilangan ay mayroong Diyos na buhay, na makapangyarihan, na walang imposible sa Kanya. Lahat ay kayang gawin ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, watchmen, watch and pray na kung saan magawa natin ang lahat ng mga bagay na ito hanggang tayo po, ang church na ating kinabibilangan ay makilala sa buong mundo. Salamat po sa ating Panginoon.